International Airport. Ito, bata pa ako, problema na. Ha? Ngayon, napakatanda ko na, problema pa rin natin yan. Ang alin? Overpriced taxi rate. Wala nang katapusan niyang. Taxi, ang gulo-gulo nyo talaga. Sa totoo lang. Meron kayong metro, nangongontrata kayo. Pasensya na po dun sa mga taxi drivers Pero kasi, kung hindi kayo sang-ayon doon sa metro nyo, bitawan nyo yung taxi ninyo, maggawa kayo ng sarili ninyong negosyo. Pero hanggat nasa batas yung metro na yan, sundin ninyo. Ha? Naiintindihan ko traffic, pero that is not an excuse. Walang nangyayari. Ilang taon na? Ilang taon na ako? 50 years na yung problema na yan. Authority ang mga insidente ng pananaga sa pamasahe ng ilang taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport. May ilang pasero kasi na sinisingil ng 10,000 piso makalipat lang ng terminal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Inabutan ng News 5 sa Ninoy Aquino International Airport ang balikbayan mula Saudi. Ito, tingnan nyo yung blue na yan, ha? Kasi madalas po ako pagka galing sa ibang bansa. Yan po tingnan ninyo. Ha? Yan po kasi may presyo na yan. Kung kayo galing sa airport, may presyo yan. Hindi kayo pwedeng tagain. Picturean nyo, pakita nyo yan. Sa mga hindi ko naman nilalahat. May mga taxi drivers na mababait. Pero meron talagang abusado. Si Lorely, pauwi siyang Pandibulacan. Pero dahil walang sundo, coupon taxi ang pinili niyang sakyan pauwi. At ang singil sa kanya, umabot ng 1,390 pesos. Yan, makatao pa yan. Bulacan, 1,300, okay lang yun. Makatao. Pero yung 10,000, at ako, ulitin ko, ang ayoko sa lahat, yung meron ng regulation, meron ng tinakdang batas, kokontratahin nyo pa. Itinan nyo, ha? Saan kayo nakakita? Doon sa mga OFW. O yung mga nakatira, yung mga immigrants na sa ibang bansa o anuman, kayo citizen na sa ibang bansa. Saan nyo na-experience yung papasok ka ng taxi, sasabihin mo muna kung saan ka pupunta, tapos magkano ba? Dapat yun, hindi ka na nagtatanong eh. May metro nga eh. Kultura lang sa Pilipinas na pagsakay mo, para hindi ka nakakahiya kasi pabababain ka ng taxi driver, pagsakay mo, sasabihin, bago ka sumakay, bubuksan mo yung pinto, sasabihin mo kung saan ka pupunta, tapos mag-usap kayo sa presyo. Only in the Philippines. Only the taxi drivers in the Philippines. Mahiya po kayo mga taxi drivers na gumagawa ng kontrata. Coach Oli, hindi mo naiintindihan, traffic kasi, traffic. Kaya nga meron namang, yung metro, pag traffic naman, tumatakbo yan Yung iba sa inyo talaga, huwag kayong magagalit, abusado. Kaya nga ako, mas gusto ko pa kahit na mas mahal, mag-grab na lang ako. O kung ano man. Ako, I suggest huwag kayong mag-taxi, mag-grab na lang kayo. Kasi kung ano yung presyo sa grab, yun na yun. Pagdating nung sundo nyo, pasok na lang kayo, hindi nyo na kailangan mag-usap. Hindi yung nasa dahon kayo, traffic naman. Ang traffic. Ay, ang baha dyan, baha. Naku, saan tayo dadaan? Pati yung daan, problema mo. Sa Grab, hindi mo problema yun. Bahala sila, basta nakapin doon kung saan ka pupunta, dalhin mo ko doon, eto presyo, tapos ang usapan. Pwede ka, pagsakay mo, matulog ka sa taxi, hindi. Pag natulog ka, alam mo, di ba? Hindi ko sinisira ng taxi. Baka mamaya magulat ka sa metro pag natulog ka. Ang dami nyo pang reklamong matatanggap. Traffic. Kailan ba hindi traffic sa Pilipinas? Kung yung pasahero kaya ang magreklamo, ang baho, may paa. Bulok. Nang ingay, kalampag. Ang init. Di ba totoo naman? Real talk. Ang baho na ng taxi nyo. Hindi lahat, karamihan. Amoy paa na. Ang hina pa ng aircon. Pupugak-pugak.
ang ingay makalampag. Real talk lang po, hindi ko po sinisiraan. Pero kasi dapat dito, balanse tayo. Ha? Huwag kayong abusado. Abusado kasi yung iba eh. Sabi ni Jing Corpus, amoy baktol. Ano yung baktol? Sabi, mahal kong bayan, boss, tama ka lahat na sinabi mo madalas. Kaya nga, huwag kayong abusado ha. Pambira kayo. Dapat, ang bawat trabaho ay merong kaakibat na pagseserbisyo sa kapwa-tao. Hindi lang yung lagi pakabit. Ay, magkano ba akin dyan? Magkano ba makukuha ko dyan? Kasi lumaki akong ganyan eh. Yung tuwing na lang papasok kami, magtatanong pa yung magulang ko, magkano ba? Pagka hindi, balik ka sa pila. Mag-grab na lang kayo. Amoy brief na 3 araw, o, di ba? Real talk lang. Sabi ni Jing Corpus, ang hit. Oh. Sabi sa Japan daw, di pwede. Hindi, kahit 10, hindi pwede. Hindi ka pwede magsalita doon na magtatanong ka pa. May metro nga eh. Tsaka doon sa ibang bansa may camera eh. Ito kailangan natin. Ha? Dapat may camera. Swak naman sa pamasahe. Hindi ko po inasahan na akala ko kasi papatak siya ng 2,500, 2,000. Okay lang. Sapat lang po. Buti sana kung lahat ng taxi driver tapat maningil. Itong weekend, nag-viral ang isang Pinoy netizen at ang foreigner niyang kasintahan na kinailangan mag-taxi mula Terminal 3 papuntang Terminal 4. Ikaw, mamang driver, kapal ng mukha mo, naningil ka ng 10,000 dahil may puti. Dahil may foreigner. Kayo, yung mga ayaw ko to sa mga ito. Basta, paano tayo re-respetuhin sa labas? Pagka foreigner, nakakita kayo ng foreigner, sisingilin nyo 10,000? Saan mapunta niyan? Sa Japan? Kayo taxi driver, matuto na kasi kayo. Lahat po ng bagay ngayon nasa internet na. Mas maganda through internet nyo gawin lahat ng transaksyon. Kasi doon naka-fix. Wala nang usap-usap, wala nang kontra-kontrata. Nakalagay doon, magkano babayaran nyo. Para matigil na yung mga taxi-taxi na yan. Sa Taiwan po, hindi sila natanggap ng tip. Pati sa Japan, hindi eh. Alam ko, hindi rin sila mahilig dyan sa tip. Wala kasing shuttle bus noong mga oras na yon. Pero ang singil sa kanila ng driver, 10,000 piso. Pinakitaan pa raw sila ng rate card ng taxi driver. Nakiusap daw sila sa driver na ibaba sa 5,000 piso ang singil. Pumayag naman daw ang driver. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang insidente. Nakipag-ugnayan na rin yung ating airport police. Puro naman kasi ugnayan. Hindi po ako galit sa inyo, madam ha. 50 years na kayo nakakipag-ugnayan. Hindi siya. Hindi kasi ako bata pa, sabi ko ilang taon na ako, 50 years old. Hindi naman, siguro mga 50, siguro sumasakay na kami ng taxi, mga 5 years old. Ay, ilang taon na ako hanggang ngayon, ganyan pa rin. 45 years. Sa ating mga terminal managers, no, because dahil peak season, we really want to protect our passengers from itong mga very enterprising people na who prey on them. Pati ang LTFRB, iimbestigahan na rin daw ang nangyari. Sa ngayon, payo ng MIAA sa mga biyahero, sumakay sa mga lehitimong pampublikong sasakyan na dumadaan sa airport at hindi sa mga taxi na nangongontrata ng pasahe. Dito sa NAIA may nakapaskil na rate card na aprobado ng LTFRB para sa pasahe sa coupon taxis para sa iba't ibang destinasyon dito sa Metro Manila at mga probinsya sa Luzon mula Cagayan hanggang Camarines Sur. Sa nakita natin dito, ang pinakamahal ay sa probinsya ng Cagayan kung saan lalampas ng 18,000 pesos ang pasahe, partikular na sa bayan ng Alacapan at Ballesteros. Hinihikayat din ng mga taxi operator na magpa-accredit sa MIAA para lehitimo makakuha ng mga pasahero sa mga terminal. Nagbabalita mula sa Frontline. Ito yan sa akin ang dapat gawin dyan, huwag nang imbestigahan o pag-aralan. Tagal nyo na nag-iimbestiga. Simple lang. Total, may cellphone lahat. Pagsakay, nakabukas na yung cellphone, dapat magkaroon na ng batas na ganito. Nakabukas ang cellphone, sasakay ka, nire-record na, pag nagtanong at ayaw ng metro, automatic suspendihin ninyo ang lisensya ng 2 taon. Tingnan mo, pustahan tayo, ubos
ang mangongontrata ng taxi. Walang mangongontrata. Kasi pag sinuspindi mo yan at tinanggalan mo ng lisensya, paano makakapagmaneho yan? Di ba? So, napaka-importante ng lisensya sa kanila. Kasi kung bibigyan mo lang ng fine yan, papalusutan ka lang ng papalusutan. Pag nakalusot, thank you. Pag hindi nakalusot, bayad ng fine. Di ba? So, lulusot at lulusot at lulusot. Alam mo naman ang mga Pilipino, kung lulusot, lulusot. So, pag tinanggalan mo ng lisensya yan, one time lang, hindi makakapag-taxi yan. Gagawin pa ba niya? Hindi na. Hindi na mangongontrata yan. Ang dali ng solusyon. Ewan ko kung may nakapag-isip sa inyo, inabot tayo ng 50 years, ganyan pa rin. Sabi dito ng editor, meron ako napanood, naniningil ng 500 pesos yung tricycle driver, samantalang bago sumakay yung vlogger na foreigner, 50 pesos lang. Ano ba yung tricycle niyan? Aircon? Meron bang popcorn sa loob? Di ba ganyan yung sa mga sinihan ngayon, may libre ng popcorn at soft drinks pagka nasa lounge ka. 500 pesos, pambihirang tricycle yan, no? Dami talaga mga Pilipinong abusado. Mahal kong bayan, sa Baguio lang mura ang taxi. Ay, correct. Honest pa yung mga taxi drivers dyan sa ano. Alam mo, pagka kasi, ganito kasimple yan. Ang mga tao, pag strong ang kanilang leader, matitino yung tao. Kita mo sa Baguio. Diba? Bakit maayos ang taxi drivers dyan? Strong leader dyan eh. Hindi ka pwedeng luloko-loko, tatanggalan ka agad nila. Ng lisensya. Dito sa atin walang mangyayari.